Hello po mga bossing. Magsi 7 months na po si Joey Lane. Pero hindi ko pa rin po matanggap. Sa May 28, 7 months na po niya. Ang sakit ay nananatili pa rin. Hindi ko po inaasahan na mangyari ito sa anak ko. Kasi kagaya po ng pagkakilala ko po sa kanya, hindi po siya sakitin. Ang iniisip ko po talagang gagaling lang po talaga siya sa mga sipon po niya. Kagaya ko po, nagkaroon ako ng trangkaso. Umagaling lang din ako. Ini-maintain ko lang yung pag-inom ko ng Biogesic. Ganon din po sa anak kong bunso. Ganon din kay Joel, kay Daddy. Kaya ang inaasahan ko po, gagaling po siya. Sabi ko nga po, nung na-confine po siya kagaya nung anak kong bunso, na ate, paglabas mo dyan, bibili natin yung cellphone na gusto mo. Wala po talaga sa isipan po namin na magkakaganyan po si Joey Lane, na mawawala po siya. Hindi sumagit sa isipan ko, wala. Hindi naman po ako sanay ng walay po yung anak ko eh. Lagi po kami magkakasama. Hindi po yan nakakalabas ng bahay. Hindi po yan nakakalabas ng solo. Yun nga lang, makakalabas siya kung hindi namin alam. Pero yung siya solo, hindi naman siya nakakalabas. Kaya hindi ako sanay nang hindi ko nakikita ang anak ko. Bili ko nga pagpupunta siya dito sa kabila. Anak, ilalak mo kaagad yung pinto. Kasi nandito po yung mga gamit po niya. Tsaka, kailan lang po siya nagkaroon ng sariling kwarto. Magkakasama po talaga kami. Kaya hindi ako sanay nang wala yung anak ko. Ako lagi nagtatanong, nasa na si Joey Lane? Joey Lane, anong ginagawa mo? Kaya ngayon, 7 months na, hindi ko siya nakikita. Sobrang sakit. Magsi 7 months na. Mantalon dati-rati. Anak, lagi kang mag-a-update pag nasa school ka na. Anak, anong ginagawa mo? Kumain ka na ba, anak? Nung nagsabi nga po yan na nahirapan siyang huminga, nagpanik agad ako. Sabi ko, bakit nahirapan akong huminga? Baka mayroong tao na nakit sa'yo. Anong nararamdaman mo? Baka nag-away kayo ng boyfriend mo. Ay ko, nahawahan ka ng hika noon, kaya nahirapan kang huminga. Ang dami kong tapos ako na lahat. Tumumi muna po siya. Ako lahat ang nagpalit ng damit po niya. Kaya nagtataka ako, bakit nung araw na yon, nung pag-uwi niya, yung damit ko, suot po niya yung kulay puti. Sabi ko, anak, ba't sinuot mo yung damit ko? Himala, nagsuot ka ng damit ko. Tapos, yung mga ilang linggo, lagi niyang gamit yung unan ko na kulay pula. Yakap-yakap niya po palagi, kaya hindi ko nga nilalapan yun. Kasi naiala-ala na anak ko. Sabi ako, namimiss ako. Yan po, mga album, picture. Yun na lang ang natira. Dati-rati like ko, pinapagalitan yun. Sabi ko, anak, huwag kang bili ng mga hindi naman kailangan. Tapos sabi ko, panay pinaglumaan mo lang, panay bigay mo na lang yung makeup na binibigay mo sa akin, yung mga ginagamit ko. Hindi naman ako sanay sa ganyan. Mga mumurahin lang yun sa akin. Sabi ko, huwag kang bili ng mga ganyang bagay. Sayang ang pera. Ayun po pala, kaya pala siya bumibili ng ganyan. Dahil yun na lang matitira sa akin. Parang may matirang alaala niya.
sa 7 months na wala yung anak ko, hindi ako nasasanay na wala siya. Kasi lumaki po yan, magkakasama. Lagi kami magkakatabi. Hindi po yan nakakaalis na siya lang. Pero lamang ko, hindi namin alam mula nung nag-face to face nung college na po siya. Lagi kahit sa palengke. Nung nagtinda ako sa palengke, kasama ko din po yan. Kaya hindi po yan mahiyain. Kaya sanay po yan magbenta. Hindi po siya mahiyain kasi alakaladkad ko po yan. Nagtitinda ako sa palengke, lagi ko po yung kasama kasi namamasada ng tricycle ang mister ko. Tapos pagdudawi po yan, kahit saan po yan, hindi po yan maselan. Mukhang mayaman lang po, itsura po niya, mukhang maarte. Pero hindi po yan maselan. Kasi no isang beses, or maraming beses na nangyari sa amin, malayo kasi yung tulay, yung CR doon, nagbabayad 5 piso. Dumawa kami sa loob ng palengke. Hindi ko naman pwedeng siya lang mag-isa kasi sabi ko nga po sa inyo, hindi po yan nakakaranas ng siya lang. Kaya lagi kami dapat magkasama. Kasi baka mapaano, babae po yan. Tapos, noong sabi ko, anak, tinakaluban ko na ng kortina. Anak, dito ka nang umihi. Doon sa may plastic. Tapos tatapong ko na lang yung plastic. Yung isang beses, jejebs po siya. Tapos, ang sakit daw po talaga ng tiyan po niya. Sabi ko, anak, dito ka na lang. Kasi baka mawalan tayo ng paninda kapag umalis tayo doon. Tapos yun, hindi po yan maselan. Jumibs nga po yan doon sa plastic. Tapos itinapong ko na lamang po doon sa malapit sa basurahan. Ganun po siya, hindi po yan maselan. Tapos kahit ang ulam po namin ay tinapa, ang ulam namin ay tuyo, kumakain po yan. Ang husay niya manghimay ng tinik ng tinapa. Hindi po siya maarte kahit anong kainin. Ito pa nga pong bunso ko, may pagkamaselan. Pero ito pong kong panganay, palibasa lumaki po talaga sa wala talaga 1 taon pa lang po tong bahay na to na nakukuha ko kay Nay. Hinuhulog-hulugan ko pa nga po. Kailan lang din po siya nagkaroon ng kwartong sarili. Ginawa ko po talaga ng paraan kasi sabi po niya, Mami, dalaga na ako, matanda na ako, wala pa ako sariling kwarto. Ayun nga po, kaya nung inoffer po ito sa akin, ay naku, hindi po ako nagpatumpik-tumpik. Sabi ko, baka pa nag-asawa itong aking anak at saka nagkaroon na ako ng apo para ako na mag-aalaga, malapit lamang, over the bakod. Kaya yun, pinipilit ko nga po matapos itong bahay na ito. Kaya nga po sabi ko, bibitawan ko iba kung may mga hinuhulugan po ako, tsaka yung iba, ibenta ko, gusto ko kasi matapos na po itong bahay ni Joelyn. May mga balance pa rin kasi po sa nanay. Sabi ko, anak, gusto ko talaga itong makuha na itong bahay na ito, kasi ito nga pinangako ko kay Joelyn. Tingnan niyo po kung iisipin po, bakit siya dito na ba't siya kiniremate? Ayaw ko po siya i-cremate. Binilang ko pa nga po siya ng mamahaling kabaong. Yung tawag ay artistahing kabaong. Talagang nagkaroon ng aberya. Gwapo ng November 1 po yun. Ililibing po siya November 5. November 2. Fully book daw po lahat yung ayaw po siyang tanggapin ng ang gusto November 7 hindi na pwede. Kaya cremation na po, parang no choice na po kami. Yun na ang pinaka binigay sa amin ng sabi namin, pwede pa na gawin. Yun, cremation nga po. Dinonate na lang po or iniwan natin po doon yung pinagamitan po niya. Kaya wala talaga sa isipan po namin yun. Gusto siguro talaga ni Joelyn po dito sa bahay po niya. Kasi pinangako ko po sa kanya po ito. Siguro kaya nangyari po yun. Gusto niya po dito kasi pinangako ko sa kanya po.